Hello, Justin here, Daniela Vanilla in drag. But right now, hindi pa rin naman ako ganun ka-expert a drag queen. I'm just exploring my craft pa. But this is how I look after I remove my wig and my accessories, whatever. And I'll just be removing my makeup. And then, let's see kung may magpi-feedback at kung may magbibigay ng tips kung ano ba yung tamang way para i-remove. But so far, ito yung current na ginagawa ko. Pinang-re-remove ko is this All Clean Balm from Hamish. Sobrang burado na, siguro sa kagamit. Ina-identify ko kung saan ako pinakamaraming nilagay na product. So, since pinakamarami ako nilagay na product sa my eyes, doon ako pinakaunang nagtatanggal usually. But, pag naka-red lipstick ako, yan ang inuuna ko. Yung iba, hindi nag-Hamish sa lips or nag-cleansing balm sa lips. Pero I find it effective. So, hindi naman na paano yung lips ko so far. And then later then, I'll share you my ano ba? Charot. After makeup skincare. Tama ba yung term? Wala na. Yan. Ayoko lang talaga siyang kumakalat. Buong face. Ay, nung una ko siyang tanggalan. Kasi see, ginagamit ko ngayon is kitchen paper. Or, ano ba to? Basta, paper towel. Kasi, ang dito, dati pag wet tissue yung ginagamit ko, at saka, automatically, inaano ko agad ng water. Hindi pala effective kasi I was not thinking before na ano nga pala to? Balm. Na parang may pagka-oil ng konti. Ganon. So, hindi mag-work yung water with it. So, after nyan, ayan na. Ayos na. Kasi sobrang dami dito. Like, di naman yan ang totoo kong kilay. Hindi rin naman yan yung may nilagay din akong glue, nag-remove pa ako ng lashes dito, tapos naka-smoky eyes pa ako ngayon. So, sobrang heavy talaga na nandyan sa mata ko. So, habang nilalagay ko yan, I massage it. Sana may makapansin sa atin, tapos, or no, gusto ko lang naman magkaroon ng opportunity na mag-audition sa bars, and sana hindi maging conflict sa schedule. Karamihan kasi ng kilalang bar is conflict yung schedule sa weekend, yung auditions. Madalas Thursday or Wednesday, mga ganon. So, laging conflict sa interest. So, tingin ko this year, kailangan paglaanan ko talaga siya ng time. Pero, kailangan ko munang masecure yung slot for my audition. Once good, doon ako magpa-file ng vacation leave. Wala, I really wanna do what I'm doing. Dahan-dahan din, kasi maubos yung kilay nyo dito sa part na to. Kung uubusin nyo agad yung glue dyan. Kaya ang suggestion ko talaga, lalo na kung nagtatanggal kayo ng may mga glue na ginamit, like Elmer's, dahan-dahan. Kasi nung una na-experience ko siya, medyo harsh ako nun sa kilay ko. So, hindi siya effective. And dahan-dahan sa pagre-remove. Ayan. Kasi see, diba yan, namumuo na siya. Tapos, ako hindi ko pinipilit matanggal lahat. Kasi yung ibang glue naman is later, once na naulit, it's either ulitin ko yung balm or sa water ko na pag naghilamos na ako, doon na siya ko na tinatanggal. Na-aspire lang ako doon sa makeup ni Brigidine na napanood ko dati sa live niya ba yun? Nag-live siya once. Siniscreenshot ko lang yung makeup niya. Tapos, parang it took 3 months bago ko ginaya. Sobrang kabisihan ko talaga. Though hindi naman gaya yung makeup, hindi naman ako kasing expert niya, pero super happy na ako na na try kong gawin.
Yun lang naman ako lagi eh. Always try lang. Try. Hanggat may time mag-try, try lang, di ba? Wala namang harm in trying. So yan, wag piliting matanggal agad lahat. Hindi naman naubos pa yung balm. Pwede pa namang ulitin yan. Basta importante, wag hilahin yung hair. Ng ano, ayan o, kung tatanggalin mo siyang ganyan. Just make sure lang na walang sumasamang buhok. Kasi ayan o. Wala namang hair na sumama. So, dahan-dahan kasi, yes. Kasi, basta na lang siguro maubos yung buhok mo sa kilay, bahala ka. Adi, okay lang, pabor yan. Kung si Mama Precious yan. Diba? Huwag kasi ipilit yung mga bagay-bagay at baka wala na akong kilay mamaya. Charot. See? Mas dumali siyang matanggal, di ba? Kasi maaaring yung mga unang nalagay mo kanina na yes, kulang pa. Nakikita na mga sumpa sa fest. Ano yung mga kinolor correct at mga inemeng guard natin dyan. Ay! Sumama pala ng very very light yung mga ano. Yan yung iiwasan nyo na dapat kumakalat sa mukha ah. Kaya dapat yan yung unang-unang tatanggalin. Yung madaming product. Kasi alam nyo itong next na to, since foundation na yung parang pinakatatanggal natin. Tsaka yung mga una nang nilagay. Para mga, basically base. Yan kasi konting pahid lang. Kasi nga, ito importante. Tinutunaw niya kasi yung makeup mo. Yan ang importante dito sa balm na to. And then, give your face a massage. Diba? Ritualan mo. Charot. Bigyan mo ng dasal. Pati rin yung mga dinikitan ng glue. Effective to. Kesa ijubusay mo siya. Kesa majubusay yung buhok mo dun sa gilid. Dahan-dahanin mo din ng Heimish or ng cleansing balm. Effective siya. Diba? Katabakat girl. Huwag masyado madiin sa face. Kasi after nito, yan, since medyo natanggal na rin yung balm, pwede mo na siyang hilamusan. So wala nang, nabawasan na yung oil din sa mukha mo na ginamit mo for the cleansing balm. Kibar-kibar na yan. Later, once na maghilamos, siguro pakita ko sa inyo mga ginagamit kong skincare. Konti lang din sa very ilalim. Sa contour tayo dyan. Ito, dito the part. Nag-contour din tayo dito kanina. Saka nag-foundation ako dito sa leeg, as far as I know. And meron ako mga kinolor correct din dyan dahil nga meron ako mga remnants ng balbas dyan. Ito. Actually, after nito, wet wipes ko din muna. Ano mo yun, para just to make sure na ma-elbow na lahat ng mga dapat ma-elbow dyan. Yan, tanggalin na natin yung mga nasa neck. Start pa tayo na. Wet wipes. Para din, ang dahil pa natatanggal na product. Sumasama na siya ngayon since medyo nabawasan na yung cleansing balm na ginamit ko kanina. Pero nito, hilamos na. Ayan. Hilamos lang ako and I'll be back. I'm back! Yan, nakapaghilamos na ako. Pakita ko yung ginamit ko kanina na panghilamos. Basa pa. CeraVe. Basta hindi ko alam yung tamang pronunciation. CeraVe, whatever. But this is a foaming facial cleanser that I use. This is for normal to oily skin. Cleanses and remove oil, which is very important pagkatapos mo mag-makeup without disrupting the protective skin barrier. With 3 essential ceramides, niacinamide, and hyaluronic acid. That's why, for me, sobrang important na meron ka dito. Actually, simula nung nag-switch ako dito, ang ganda nitong panghilamos.
parang yung dati ko before this, halos pareho naman. Kaya nga lang, ito talagang effective talaga siya. Yung consistency niya na ganito yung ano, yung liquid, parang ano siya, gel. Tapos basta hindi ako nag-oily dito sa anong to, compare dun sa dati kong ginagamit na facial wash. Though okay din naman yun. So after nito, hindi ako pala cleanser na ngayon, unlike dati na ano ako, gumagamit pa ako ng toner for the sake of cleaning my face. Ngayon hindi na, kasi feeling ko I've cleaned enough already for that. Pero now na magme-make na, babalik ako ulit sa from a makeup, tinapos ko na yung ano ko kanina, cleansing ng toner. Kasi nga, parang meron pa ako mga tinanggal sa bulak na excess. Kasi hindi naman lahat madadala agad ng hilamos. And ang hirap pag skincare ulit after. Kasi hindi ka sure kung may natira na ano, na dumi na kailangan matanggal. So yun, after na nito, nagsiserum naman tayo. Ito ang ginagamit ko. Usually before ako matulog, ito na yung routine ko din talaga. I use Elana Clear Skin Plus Clarifying Skin Serum. Made it with 10% azelaic acid. Actually, alam nyo, ito sobrang recent na breakout nito. Actually, hindi to breakout na ano, na pimple. Nagkaroon ako nito dahil sa sobrang kakakain ng chicken. Kasi nga may allergy ako doon. Pero because of this, mas napapabilis yung paggaling. Though, don't be too harsh on it na araw-araw mo siya lalagyan, wag. Ako, dinadirect apply ko siya siguro mga every other day. Ganun. Kasi baka inflammation naman yung sugat. Or, kasi parang sugat na rin yan eh. So, dahan-dahan lang rin yan. Ganyan. Yan lang ginagawa ko. Massage mo ng konti. Medyo mamumula lang ng very, very light. Pero, as long as hindi humahapde yung feeling, it's totally fine. Ito kasi may very light siya na hapde. Kasi nga dun sa content and it's serum. Tsaka namamatify ka agad yung face. Kapag nag-serum ka, iba yung pagka-matte ng face mo. Naglalagay lang ako dito dun sa mga part na nagkaka-breakout ako or what. Kanya-kanya yan eh. Hindi naman lahat kung ano yung hiyang kay ganito, hiyang sa akin, hiyang din sa iba. So, paubos na to actually. Yung Elana ko. Effective to actually as in. Minsan, ayan, pinapatuyo ko lang din ng very, very light. Kaya sobrang helpful nito. Pinapatuyo ko din ng very, very light muna ng konti. Kaya mo mag-absorb ng mga konting seconds or mga a minute, ganyan. Para paglagay mo ng next, kailangan mong ilagay. So, dapat. There's another that I put after ko mag-serum. Ito. It's from Good Molecules. Isang taon ko na rin itong ginagamit. Gentle Retinol Cream. Yan, ginagamit ko to. Kasi, effective siya, in fairness, sa face. At saka, ano to, kahit wala akong ilagay na, alam mo yan, yung mga Dermovate, or whatever, anong tawag doon? Yung mga Trocid, ganyan, na anti-inflammatory. Or gamot sa mga allergy, effective. Kahit ito lang. Tsaka yung serum, okay na siya. Nakakagamot na siya ng kusa sa face ko. And in fairness simula nang ginamit ko to, medyo naging youthful yung skin ko. Alam nyo, siguro 6 months na akong hindi nagpapa-facial.
Like yung, actually, basic facial, parang 2 years ago na ako nagpa-basic facial. Pero yung mga recent ko kasi mga carbon laser, ganyan. Tapos may mga ano na yun eh, parang diamond peel, ganyan. Parang yun yung pinakahuli kong session na may facial na very, very light. Pero literal na facial na may pricking. Ang tagal ko nang hindi nagpapaganon, pero nakaka-maintain ng brightness ng skin. And dapat lang talaga matyaga ka mag-skincare. Kasi, ayun, parang yung mga dead skin cells is nababawasan na magkaroon pa at ano yung pumasok pa sa loob ng balat mo. Sabi nga din dun sa isang napanood kong vlog ng isang derma, parang ang pagsi-skincare is, tawag dito, yung pinakamanipis na consistency hanggang sa, ay, pinakamalabnaw hanggang sa pinakamalapot na consistency. Parang ganun. Kasi, to make sure na wala lang napupuntang, ano mo yan, or nagkakaroon agad ng barrier para hindi ma-absorb ng skin mo yung skincare na nilalagay mo. Yun. Pinapatuyo ko ulit. Kahit medyo mabilis siyang matuyo, pinapatuyo ko pa rin siya. Parang alam mo yun, binibigyan ko ng time na medyo ma-absorb siya ng balat ko. Para kebs yung feeling. Natutunan ko lang to sa mga YouTube. Though, hindi ko advise sa inyo na mag-YouTube lagi lang at kung ano yung nakita mo ng effective gun. I-identify mo rin kasi yung skin mo. Natutunan ko to kay John Angelo. Yung para ma-identify mo yung skin type mo, parang after mo maghilamos, huwag kang maglalagay ng kahit ano in 1 hour. Doon mo ma-identify kung ano yung skin mo. Kung combination, oily, or dry. So, doon ko na-identify yung skin ko na combi ako. Kasi may times na nagda-dry kasi dahil na sa allergies or sa kinakain. May times naman na nag-o-oily. Kasi yun talaga yung balat ko. Ayun. Alright. And then, this is what I use. Neutrogena Hydro Boost. May hyaluronic acid din siya. Pero, nalimutan ko na eh. Nawala yung sa, yung sa box. Hindi ko na alam kung nasan yung box na ito. Teka lang, may glue pa tayo ng very light dito. O, tama mo. Diba? Ang dami pa rin mga things na naiwanan sa face ko. Nasa skincare na ako. Nagbulak na ako niyan kanina. Diba? So, ang hirap din. Meron at meron natitira talaga sa face. So, yun. Ito talaga nakaka-hydrate to ng balat. Swear. Iba yung texture ng mukha ko pagkagising ko kapag ito yung ginagamit ko before ako mag-sleep. This is a night cream, supposed to be. Pero since, pang gabi. So, ang night ko is yung umaga natin. So, kaya ganitong oras ako naglalagay. Kumbaga, ganun lang din yun. Bago ako matulog, naglalagay pa rin ako ng pakonte-konting sunscreen. Ngayon, hindi na masyado. Kasi, kapag naka-block out yung curtain, though yes, understandable na may konting pumapasok pa rin ng UV rays. Kaso naman, minimal naman na eh. So, parang, I don't see the need pa. At para din medyo mabawasan yung skincare na nilalagay ko sa mukha ko. Kasi baka, sobrang dami na. Diba? Yeah. Napansin niyo ba? Yung pinagkain ba? Ayun na, may mga kanti tayo, mga ano-ano dito. Lagyan mo lang ng very, very light. Yan. Nilalagyan ko din ng moisturizer itong mga pinag-shavan na part. Yan. Ito din, yung area na to, mina-moisturize ko din yan. Para, alam mo yung hindi masyadong naninigas yung hair pag tumutubo or pag naiiwanan dyan. Kasi syempre, lagi mong sinishave yan eh, yung part na yan. So, ito yung likod ng ears ko. Lagi ko nilalagyan. Kasi minsan may mga naiwan-iwanan dyan. Alam mo, pag nagmamadali kang maligo, ganyan, or may mga natutuyong kung ano-ano dyan. Kaya minsan nilalagyan ko rin yan. Or yun, pag nag-wig, minsan natutuluan ng glue. So,
ayun. May mga ilang part dito na medyo may ano pa ako, konting allergy. Kasi nga dahil sa ano, sa kaka-chicken. Sobrang addict ko kasi sa chicken, my God. Kailan ba mawawala yan? Ilahi yan ng family namin, yung allergic sa chicken joy. Not just sa chicken joy, but sa chicken. Tapos ang hilig ko pa magsopas, fried chicken, tinola. Ano mga paborito kong food? Puro chicken related. Paano? Diba? So, i-deprive ko naman yung self ko. Nga, ang bakla. This is the last thing I put. Carmex Moisturizing Lip Balm. Yeah. Tagal ko nang ginagamit to, actually. Mga 3 months na. Na-discover ko lang to sa roommate ko. And, uy, grabe yung therapy na bibigay niya sa lips. Unlike ng Nivea lang na parang, you can use it in a day. Pero ito, before you go to sleep, effective to. Kasi, may cooling effect. Literal na parang, nasa-therapy yung lips mo. At saka gusto ko yung shape niya nakaganito. So, kasi, nasa spread mo yung yung hindi mo na kailangan kamayin. Ayan. Ginaganon ko na lang para tipid. That's it! That's what I do before I go to sleep. Ano lang, yung buhok ko medyo magulo. Ayun, sana yung mga ibang nagda-drag at nag-undrag or yung mga nagdi-makeup, I'm interested to know what you're doing as well too on that kasi medyo natutunan ko na yung side ng pag-makeup. Gusto ko rin namang matutunan yung kung paano yung proper way to remove and para i-take care yung skin. Kasi currently, ito yung ginagawa ko even way back before pa ako mag-drag. Kasi before, may hilig na ako mag-makeup talaga. Ngayon lang talaga medyo heavy yung makeup. That's the difference. And it's for drag. So, yun yung pinagkaiba. But, this time, I wanna know as well kung ano yung ginagawa. Thank you so much, guys, sa mga nag-watch. I hope to see you in person. And sana ma-help ko na makahanap ng bar. Sobrang excited ko na at gusto ko na makapag-perform. Swear. Bye!